Mga kapatid, maganda-ganda ang lagay ng panahon buong linggo at mukhang swabe ang pagpasok ng weekend. Sabi kasi ng Pag-asa na putol yung buntot ng cold front o yung lugar kung saan mas maraming ulan na nakaka-apekto dyan sa Visayas. Pero asahan pa rin daw ang ambon-ambon dyan sa Visayas, pati sa Mindanao. Pinalitan naman kasi ng wind convergence o pagsasalubong ng mga hangin ang cold front. Minsan dulot niyan ay ulan din, kaya ingat pa rin po tayo mga kapatid. Pero ayon dito sa ating metra, mas mag-ingat kayo dyan sa Mindanao. Mukhang uulanin kasi kayo ngayong Sabado at Linggo. Yan o, yung mga pula-pula na yan. At pula at asul, ibig sabihin yan, ulan. Kaya alerto lang po. Dito naman sa Luzon, magiging malamig-lamig pa rin na meron ding pag-ulan dahil naman sa northeast monsoon o hanging amihan. Pero maiba tayo. Happy Friday the 13th mga kapatid. Impeachment sa Lunes. Ano koneksyon? Para sa kahuli-huli ang taong tinangkang ma-impeach, makahulugan ang numero 13. Tinutukoy natin ay walang iba kundi ang 13th President ng Pilipinas na si Joseph Estrada na by the way ay may 13 letters ang pangalan. Ito'y ayon sa aklat ni dating Senator Judge Kitatad na Nation on Fire. Taong 2000 matapos bumoto ang 13 senador ng bagong Senate President, umakyat ang impeachment complaint sa Senado sa petsang November 13. May 13 letra din ang pangalan ng lead counsel ni ERAP na si Andres Narvasa. Ganon din ang spokesman ni ERAP na si Ernesto Maceda. At ang dating PNP chief ni ERAP na si Panfilo Lacson, Ronaldo Zamora at ang pumalit sa kanya na si Edgardo Angara na 13 araw lang din nanungkulan, lahat sila may 13 letters sa mga pangalan nila. At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ako si Lord De Vera, nagsabing mawala man ako sa ere, ingat lang lagi sa numero 13.